Tila mali ang pagkakaintindi ni Senate President Tito Soto dito po sa naging ruling o desisyon ng Korte Suprema na kung saan ay pinanlang sinasabing illegal at unconstitutional. Ito pong isinampang impeachment complaint laban po kay BP Sara Duterte. At kabaliktaran po yung pagkakaintindi ni Senator Soto dito po sa naging pahayag. Ito dating Supreme Court Associate Justice at isa po sa mga framers o bumalangkas, bumuo po nitong 1987 Constitution. Walang iba, ito pong si retired Justice Adolfo Ascuna. Ang sabi ho nito ni Justice Ascuna, mas bumilis pa nga ho ang magiging proseso ng impeachment dito ho sa naging ruling ng Supreme Court. Pero kabaliktaran po ang binabanggit ni Senator Soto na ang parang sa kanya babagal at parang wala na raw pong mai-impeach na sinumang mga opisyal ng ating gobyerno. At kaya nga ngayon may hirit po na charter change. Ito pong si Tito Soto, mga kababayan. So mali po ang pagkakaintindi. Ang sabi ho ni Justice Ascuna, mas naging maganda yung naging desisyon ng Supreme Court dahil sa mas magiging mabilis. Yung isang mode, yung ito parang optional ho ito, na makakuha po sila ng sapat na bilang, yung 1/3, pwede na hong idiretso sa Senado. At hindi na kailangan na mag-explain o kunan pa ng pahayag yung inireklamo at pwedeng doon na sumagot sa Senado. So mas napabilis nga. Pero baliktad po yung binabanggit ni Senate President Tito Soto. Yan ang sinasabi ko, mga kababayan na kapag hindi ka abogado, talagang kapag ikaw ay nagmagaling, nagmamarunong o nagtatalita-ninuhan, yan ho. Kasi dapat ho itong mga isyong usaping legal, ipinaubaya po natin ito sa mga, sabihin natin, talagang tunay na eksperto. O hindi kunwaring eksperto, biro mo, Pangulo ng Senado, tapos diba? So nakakahiya, mga kababayan. Ito, pakinggan ho ninyo. Panoorin natin ito hong mismong naging pahayag ni retired Associate Justice Adolfo Ascuna, dating maestrado ng Supreme Court at isa po sa mga bumuo ng 1987 Constitution na kung saan ay kanyang binabanggit na kabaliktaran yung pagkakaunawa o pagkakaintindi nitong si Senator Tito Soto. Panoorin niyo ho, mga kababayan. Ayon kay former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, isa sa mga bubalangkas sa 1987 Constitution. Sa bagong resolusyon ng Supreme Court, mas bumilis ang second mode of impeachment o yung pagpa-file ng complaint ng 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives na agarang itatransmit sa Senado. Kung dati kasi required na padaanin pa ito sa House Committee on Justice, ngayon sinabi ng Supreme Court na maaari na itong gawin ng Kamara kung nais lamang nila. Mas maganda na ngayon at hindi na masyadong mahigpit ang proseso ng impeachment. Tinanggal na yung mga requirements na kailangan magkaroon ng hearing, kailangan magkaroon ng prueba na naintindihan nila yung complaint at saka yung ebidensya. Hindi na kailangan yun. So optional na lang yung hearing at saka yung dating procedure na i-refer na sa committee as a way of initiating a complaint. Pero kabaliktaran ang tingin ni Soto dito. Kailangan ma-ensure na yung endorsement ng mga members verified. Hindi pa pwedeng basta pirma. Kailangan i-confirm din ng member ng House supporting the grounds for the complaint. Tapos, every member should be given a copy of the complaint. As well as the evidence supporting. Kailangan bigyan lahat. Napakadali ng pigilin ng impeachment yan. Sabihin ng isa, ayoko basahin Punto pa ni Ascuna, hindi na rin pwedeng upuan o hindi aksyonan ang impeachment complaint. To cover the loophole, when Congress makes ipit the complaint, doesn't refer it to a committee, iniipit lang, and lumampas yung panahon, sabi ng Supreme Court, hindi pwede yon. If you do not refer to committee within the time period and the time lapses, yun, commence na rin yun. Or even if
you do not refer to committee and the time is still running, but the Congress adjourns. Yun, initiated na rin yun. Wala ka na mai-impeach. Kasi ang gagawin ng kahit sino, magpapile ng impeachment ng walang kakwenta-kwenta. Basurang impeachment, siguradong walang mangyayari. Hindi na pa pwedeng entertain yung pangalawa, pangatlo, pang-apat na impeachment. Panukala ni Escuna, may magagawa pa ang Kongreso sa pamamagitan ng pagpapasa ng rules na naaayon sa posisyon nito. Palagay ko, pwede nilang baguhin yung mga sinabi ng Supreme Court as long as it's consistent with the Constitution. They can adapt all the rules they like as long as it is consistent with the Constitution. Sabi naman ng ilang kongresista, para maiwasan ang constitutional crisis, baguhin na lang ang rules of impeachment ng Kamara. Yan po ang pahayag ni retired Associate Justice Adolfo Ascuna ng Korte Suprema at dating isa po sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution. Ang sabi ho ni Justice Ascuna, mas magiging mabilis nga ngayon kumpara sa dati. So, mas maganda itong desisyon ng Supreme Court at kung talagang may sapat na bilang po yung mga kongresista, di ba, pwede nang pag nakakala po sila ng 1/3 na pirma, kahit na hindi binasa o anuman, diretso na sa Senado. At isa pa ho, mga kababayan, isa po sa maganda ho rito kasi hindi po pwedeng ipitin, hindi pwedeng i-dribble o upuan ng mga kongresista kapag meron pong impeachment complaint sa isang impeachable officer. Na parang i-dribble, hindi po pwede, kailangan bilisan dahil sa ang sabi ho ng ruling po ng Supreme Court ay kinakailangan pag hain ng impeachment complaint talagang dapat to agad na inaaksyonan sa lalong madaling panahon at may mga nilinaw lang ho, actually hindi na binago, parang nilinaw po yung kahulugan ng session days at calendar days na kung when Congress is in session. So may mga ganun ho binabanggit itong naging ruling ng Supreme Court. At dito kapag yung naihain na po yung impeachment complaint diyan po sa Kongreso, verified complaint at yan ho, talagang papatak, hindi pa pwede agad na hindi na pa pwedeng upuan na parang nauna sa nakaraan, di ba? Tatlo magkakasunod na impeachment. Tapos, dribble, in-archive, itinabi. Tapos, may pumasok na pang-apat, yun po ang pinirmahan ng mga may sa 200 kongresista at idiniretso po sa Senado. So, sabi, hindi. Illegal yan. Unconstitutional. Dahil sa yung naunang tatlo na inupuan, dapat yun So, yun na ang nagsilbing pagpatak ng tinatawag na 1-year ban. Dito po yung pagbabawal na dapat sa loob lang ng isang taon, isang kaso lang na impeachment. Yun po ang naging desisyon ng Korte Suprema. So sa ngayon ay nakapagtataka mga kababayan, ito hindi ako nagkukore kasi ako nililinaw ko, hindi po ako abogado, pero ako po isang veteranong broadcast journalist na nag-cover din yan po sa House of Representatives, sa Senate at sa Malacanang. Talagang nakapagbabasa naman tayo ng batas pero hindi po ako abogado. Pero ito, ang nakapagtataka, bakit mali po ang pagkakaintindi ni Senator Tito Soto? Dito po, baka naman siya ho ay isa po sila may motibo na talagang gawin itong rason para po maisulong yung kanilang matagal ng maitim na balak na magkaroon po ng charter change dito po sa ating bansa. Dahil sabi nga ho ni Soto, dahil daw po sa naging desisyon na ito ay makakabubuti raw na amyendahan raw po o rebisahin ang 1987 Constitution, sabi po ni Tito Soto. Pero magandang siguro kung talagang naiintindihan po ni Senator Soto itong naging ruling o desisyon ng Supreme Court, ipaliwanag niya nga kung anong particular na provision o sa naging desisyon ng Supreme Court na illegal at labag sa ating saligang batas o sila po'y lumampas sa kanilang kapangyarihan. Kasi yung mismo ito si
si retired Justice Ascuna, nagsabi hindi, ang ganda nga ho mas bibilis ho ngayon ang proseso ng impeachment. Mali ang pagkakaintindi ho mga kaubayan, di Senator Soto. At saka sabi, talaga inaasahan na, siyempre, unanimous 13-0 nung una, tapos nag-motion for reconsideration, ito hong House of Representatives, yun ho. So, unanimous na naman ang desisyon. Ultimo nga ho, binabanggit ko nga ho diba, yung ultimong kaisa-isahan na ini-appoint ni Pangulong Marcos sa Supreme Court na si Justice Raul Villanueva, hindi po nagpatinag At talagang siya po ay pumabor dito po sa pagbasura sa impeachment laban po kay VP Sara Duterte. So, yun lang naman ho. Siguro maganda ay baguhin na ho no yung rules diyan po revisahin nyo yung rules sa House of Representatives.